I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 6. Nang makita ang pagdating ni Yasman, bahagyang umangat ang bibig ni Kenneth, na nagpapakita ng masamang ngiti. Sa kanyang ekspresyon, mukha siyang demonyong hari. Sa oras na ito, tinawag ni Kenneth ang isang call sa kanyang puso. Nag-aalala pa rin siya kung paano siya aalis at ang iba pa. Ngayon kasama si Secretary Yasman at 4 na bodyguard, sa wakas ay nahulog ang kanyang puso. Well done, hindi na kailangang tumawag ng pulis. Sinabi ni Kenneth kay Weldon, at pagkatapos ay pinahinto si Tyler sa likuran niya. Sa isang iglap, tila si Kenneth ang pinagtutuunan ng pansin ng mga manunood. Sino? Mag-usap tayo ng marami, hindi ka ba natatakot na baka magustuhan ka ng binatang ito? Pakiramdam ni Eric Zhao ay parang isang pagsabog ng bulkan sa kanyang puso nang marinig niyang may tumulong kay Kenneth Wu. Tumawa din ng malakas ang ilang punk. Sa kanilang lupain, inilipat nila ang sinumang gustong lumipat, at walang nang ahas na hamanin. Parang babae ito. Narinig ng lahat ang reputasyon. Lumitaw si Miss Yasman Long sa kanilang paningin. I'll go kuya. This girl is fine. Pakiramdam ko kumukulo ang katawan ko. Hindi ko na kaya, itong babaeng ito, si kuya ang magkakaroon nito ngayong gabi. Binibigkas ng 3 maliliit na gangster ang kanilang mga sinasabi, at sabay na nagpakita ng kamukha ni Kuya Pig. Nakakadiri ang mga tao. Natural, nakaramdam din si Yasman ng matinding sakit. Yasman, gusto kong maganda sila. Walang pakialam na tumingin si Kenneth Wu kay Eric Zhao, at hindi man lang pinansin ang 3 pump, Mr. Zhao, anong nangyari ngayon, tayo na ngayon. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga bodyguard na nakatayo sa likod ni Kenneth Wu ay nagmistulang isang itim na ipoypo, na tinamaan ang gangster sa lupa ng 3 at 2, hindi makagalaw. Ang isa sa mga bodyguard ay direktang lumapit kay Eric Zhao. Itinuring ding tao si Eric Zhao. Natatakot siyang masubitan si Megan Lee, kaya determinado siyang humakbang pasulong. Ang layunin ng bodyguard ay ganap na sumunod sa mga utos at matiyak ang kaligtasan ng buhay ng amo. Walang alinlangan na ang mga salita ni Kenneth Wu ay parang isang imperial decree na maaari lamang sundin ng mga bodyguard. Hindi nakakagulat, si Eric Zhao ay madaling natamba. May umuungol pa sa lupa. Boss, nasaktan nila kami ng husto. Tama, boss. Sino itong taong ito, na nagdadala din ng mga bodyguard kapag lalabas? Please, bitawan mo kami, we dare not. Ang gangster ay napasuko ng bodyguard, kaya't hindi sila naglakas loob na magreklamo at humingi lamang ng awa. Ang mga lugar kung saan sila binugbog ay pawang magkadugtong. Buti na lang at nasusukat ang mga bodyguard. Kung hindi, baka may kapansanan na talaga sila, at baka habang buhay na silang kapansanan. Iba si Eric Zhao. Tila alam ng mga bodyguard ang nasa isip ni Kenneth at espesyal na pinakitunguhan si Eric Zhao. Anong ginagawa mo, nag-iipon ng mga tao para lumaban? Tumawag ako ng pulis, at malapit na ang pulis. Nakita ni Megan Lee na binugbog ang kanyang kasintahan, at matagal na siyang tumawag ng pulis, dahil hindi niya alam kung paano siya haharapin at lilinisin ni Kenneth. Kung tutuusin, marami na siyang nasabi na nakakasakit kay Kenneth noon. Kuya Kenneth, iligtas mo ang aking buhay, hindi ako nangangahas, alam kong mali ako. Sinabi ni Eric Zhao na may dugo sa kanyang bibig at nalaglag na mga ngipin. Dahil sa diniin siya ng bodyguard na nakapatong ang isang kamay niya sa lupa, hindi siya makapagsalita. Huminga ka. Diyos ko, ako si Eric Zhao ay isang bastard, nagkamali ako ay isang tae, at si Megan ay isang asong babae, makikipaghiwalay ako sa kanya, kung nagustuhan mo siya, ibibigay ko ito sa iyo. Si Eric Zhao ay parang baliw ngayon. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kasintahan, nadurog ang puso ni Megan Lee. Siya ay angkop na maging produkto ng iyong Eric Zhao. Kung sasabihin mong ibigay mo ito, maaari mo itong ibigay. Eric, bastard ka talaga, hindi kita naintindihan. Magkahalong damdamin si Megan sa kanyang puso.
Kahapon ay masayang kasama niya si Eric, at ngayon naman ibibigay siya sa iba, at ibibigay ito kay Kenneth Wu. Bakit may sinabi si Megan na labag sa kanyang kalooban, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitingin kay Kenneth paminsan-minsan. Sa oras na ito, nakita niya ang isang walang kwentang Eric Zhao, nang hihinayang sa kanyang puso, ngunit umaasa rin siyang magugustuhan siya ni Kenneth. Ngunit nang bumagsak ang tingin ni Megan kay Yasmin Long, sa wakas ay naunawaan niya ang agwat sa pagitan niya at Kenneth Wu. Gawin mo para sa sarili mo, sana wag kang magsalita ng masama. Alam ni Kenneth na malapit nang dumating ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, kaya't nagsabi na lang siya ng ilang salita, at umalis. Hayaan mo na lang sila. Kanina ko lang gustong kulang ang kanilang mga braso at binti. Si Tyler Son ay naagrabyado pa rin. Hindi nagsalita si Weldon, hinailan niya si Tyler, tumingin, at ang dalawa ay umalis ng may alam. Nang makita ang likod ng dalawang kasama sa silid na umalis, nakahinga rin ng maluwag si Kenneth. Seryoso, kung hindi dahil kay Yasmin Long ngayon, ang ending ay maaaring kabaligtaran, salamat. Ang mga salita ni Kenneth ay nagmula sa kanyang puso, talagang gusto niyang pasalamatan si Secretary Long, at palaging lumalabas upang magbigay ng lunas sa tuwing may krisis. Wala. Si Yasmin Long ay may angas pa rin, kahit sa harap ni Kenneth Wu, siya ay parang isang iceberg beauty, hindi mapagpanggap. Naglakad ang dalawa ng malayo nang walang salita, at sa wakas ay sinabi ni Yasmin, umaasa ang lolo mo na manatili sila sa tabi mo at protektahan ka. Kalimutan mo na, kaya kong lutisin ang maraming bagay sa aking sarili. Sinabi ni Kenneth na may bahid ng init sa kanyang mukha, okay lang ang lolo ko. Unti-unting dumidilim ang langit, at malapit nang pumasok ang gabi. Okay lang ang lolo mo. I won't compromise you with the bodyguards. We can rest assured of your safety if they are there. Since ayaw mong sundan kanila, then I ask them to protect you secretly. Secretly protect, nung narinig ko yung parang ganon, pumayag ako. Sa ikalawang araw, sa pasukan ng paaralan, si Miss Jenny Liu ay nakasandal sa isang sports car, na parang may hinihintay. Malaking balita ito. Sino si Miss Liu? Ang babaeng nag-aaral, ay nasa pangalawang lugar pa rin, na napakainit. Nasa pintuan siya ngayon, nakatingin sa campus, halatang may hinihintay siya. Hindi nagtagal, dahan-dahang lumabas ng gate ng paaralan si Kenneth Wu. Estudyante Kenneth, dito. Nagmamadaling sumigaw si Jenny nang makita niya ang figure ni Kenneth, at kasabay nito ay iwinagayway ang kanyang maliit na kamay, labis na nasa sabik. Ito ay isang celebrity sa paaralan, kaya tahasan ang pagtawag sa pangalan ng isang lalaki, natatakot ako na may ilang mga iskandalo sa susunod na araw. Matapos marinig ang mga salita ni Jenny, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Kenneth. Ito ay isang koleksyon ng libu-libong mga mata. Nang makita ang napakaraming mata sa kanyang katawan, ang makapal na balat na si Kenneth ay nahihiya din, tumakbo sa buong daan, at tumakbo sa kotse ni Miss Jenny Liu. Go! Nakita ni Jenny si Kenneth na pumasok sa kotse, bahagyang ngumiti, pinindot ang accelerator, mabilis na lumabas ang kotse, at nawala sa paningin ng lahat sa loob ng ilang segundo. Pagmamasid sa pag-alis ng dalawa, buhay na buhay ang pasukan sa paaralan. Ayon sa kalakaran na ito, tinatayang silang dalawa ang magiging headline ng balita sa paaralan bukas. Kung hindi mo nakikita, nahihiya pa si Mr. Wu. Sa kotse, tumingin si Jenny kay Kenneth sa pamamagitan ng rearview mirror at sinabing. Napangiti si Kenneth, at hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa tahanan ni Miss Jenny. Isa itong private villa, at bumaba ang dalawa sa sasakyan at naglakad patungo sa bahay. Sa oras na ito, ang bahay ay medyo masigla. Nang buksan ni Jenny ang pinto, isang pagsabog ng tagay ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Kenneth. Bumalik na si Jenny, bumalik na ang aming ginang. Miss Jenny, malapit na si Kevin Lin. Nagtipo ng mga mata ng lahat sa harap ni Miss Jenny, ganap na hindi pinapansin si Kenneth sa likod niya. Oo, ang isang murang stall sa kalye ay hindi maaaring hindi makaakit ng pansin. Sa daan, si Jenny ay nangangamusta, masyadong maraming mabubuting kaibigan. Mukhang curious na sanggol si Kenneth.
Nagpalingge-lingge siya sa isip niya na bibili rin siya ng villa na matitirhan niya. Nang dumating si Jenny sa likod bahay ng villa, nasa likod bahay din si Mr. Jeff Leo. Nang makita niya si Kenneth sa tabi ni Jenny, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nandito rin si Mr. Wu. Ngayon ang party ng anak ko ay lahat ng mabubuting kaibigan niya. Sandaling nagpakilala si Mr. Leo ng ilang salita, pagkatapos ay binati si Jenny upang aliwin ang sarili at umalis. Magalang na sinabi ni Kenneth ang ilang mga salita, at hindi gaanong pinansin. Wala siyang kakilala sa mga tao rito maliban kay Miss Jenny. Sa oras na ito, sa wakas ay may nakapansin kay Kenneth, at nalaman nila na kahit saan man pumunta si Jenny, susundan siya ni Kenneth kahit saan siya magpunta, kahit na makilala si Mr. Jeff Leo, at ang dalawa ay tila napakahaka-haka. Jenny? Sino siya? Boyfriend mo. Lumapit ang isa sa mga kaibigan niya at nagtanong. Ngumiti si Jenny at sinabing, hulaan mo. Oo, sino siya Jenny? Lumapit din si Mr. Kevin Lin, na tila nagmamalasakit sa pagkakakilanlan ni Kenneth. Ngunit nang tumingin si Kenneth sa mga stall, baka sa mukha niya ang pag-aalipusta. Kaibigan ko lang siya. Bagamat sinabi ito ni Jenny, ang kanyang mga kamay ay ipinagkanulo. Nakita kong hinawakan niya ang braso ni Kenneth gamit ang dalawang kamay, na para bang napaka-intimate niya. Si Kevin, na nakakita ng eksenang ito, ay halos magliyab sa kanyang mga mata. Alam ng lahat sa bilog na si Kevin ay may gusto kay Miss Jenny, at ito ang uri ng halos walang pag-iimbot, tulad ng makitang malapit si Jenny sa isang lalaking hindi niya kilala, at halos mawala ng malay. Sino ka, maglakas loob na maging malapit sa aking Jenny? Sinabi ni Kevin ng napakalakas, na may mabangis na ekspresyon, humakbang sa harap ni Kenneth. Kabanata 7. Tumingin ang lahat kina Kenneth at Jenny. Ang dalawa ay tulad ng isang matamis na maliit na mag-asawa sa oras na ito. Sino ka, Miss Jenny? Layuan mo siya. Medyo paus ang boses ni Kevin, hindi niya pinahintulutan ang iba na maging napakalapit kay Jenny. Sa kanyang puso, si Jenny ay tila isang timangan na hinawakan ng iba upang siya ay mabaliw at mabaliw. Kevin, alam mong ikaw at ako ay ordinaryong magkaibigan lang, mangyaring huwag mo akong tawaging Jenny, maaari mo akong tawaging Miss Jenny. Si Mr. Kevin Lin, na nasisilaw na, at halos sasabog na sana sa galit. Ang kanyang galit ay umakyat sa tuktok ng kanyang ulo, at halos igulong niya ang kanyang manggas para suntukin si Kenneth. Hindi na rin nagsasalita ang mga tao sa paligid, at pinalibutan silang tatlo. Ang ilang nakakakilala kay Mr. Kevin Lin ay tumayo sa gilid at nag-cheer. Mr. Lin? Galit si Mr. Lin, matatapos na ang batang iyan. Hehe, may magandang palabas tonight. Sino ang batang iyon na nang ahas na makipag-ugnayan kay Jenny, hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Yun nga, kita mo naman na nakasuot siya ng buong suit at nagbebenta ng mga gamit. Tinatayang 100 yuan lang ang suit niya. Itinuro at itinuro ng mga tao sa paligid, walang kinalaman si Kenneth, gusto nilang sabihin, kung paano sabihin, pumunta sa kanilang sariling paraan. Ngunit iba si Jenny. Ngayon si Kenneth ang kanilang natatanging panauhin, paano siya pakikitunguhan ng ganito. Nang makitang malapit ng sumiklab ang digmaan, nang dumating ang oras, pumasok si Mr. Jeff Leo mula sa labas ng bahay. Jenny, bihira ang mga kaklase mo na pumunta dito, pero kailangan mo silang alagaan, at ang mga kaibigan mo. Magkaibigan ang lahat pagdating nila. Kung may sasabihin ka, maghintay ka lang. At ikaw, Kevin Lin, pakiusap pakalmayan mo sarili mo, kung ikaw ay maglakas loob na gawin ito, ay mag-ingat na ako ang magtuturo sa iyo ng aral sa halip na ang iyong ama. Si Tio Jeff ay isang kakilala ng ama ni Kevin, at ang relasyon ng dalawa ay katumbas ng pagkakapatiran. Kung tutuusin, sila ay mga taong magkasamang may dalang baril at sama-samang nagpaputok sa kanila. Ang larangan ng digmaan na orihinal na pulbere ay nag-ambala ng ilang salita, at si Kevin ay maaari lamang na mapot ng lihim kapag nakita niya ito. Sinundan ni Kenneth si Jenny sa isang sofa. Napakabait ni Jenny at dinala niya si Kevin ng prutas at inumin. Anyway,
Kapag may bisita, may mga kinukutya bago umupo sa hot compress. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi alam ni Jenny kung ano ang sasabihin, habang nakaharap kay Kenneth, nakaramdam siya ng malabo. Nang makitang gumagala ang mga mata ni Jenny, tila may kumikinang na luha sa loob, agad na natigilan si Kenneth. Hindi ba dahil sa sobrang kalmado ko ngayon, akala ng kabilang partido galit siya? Natakot si Kenneth na talagang umiyak si Jenny, at nagmamadaling nagpaliwanag, wala lang, Miss Liu, tinatrato ko lang sila na parang langaw at lagi silang tumutunog sa tenga ko. You don't have to apologize to me, there is no way, nabili lahat ng damit ko sa sahig, wala pang 100 yuan. Ngumisi si Kenneth, at habang pinag-uusapan ang kanyang mga damit na wala pang 30 yuan, sinabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng ngiti, na parang si Miss Liu, na namumuhay na parang prinsesa buong araw, sa kanilang paningin, ako ay isang Polaka. Gusto kong kumain ng swan meat. Kung dati ito, hindi ako maglalakas loob na tingnan ka, ngunit ngayon, nakita kong napakaganda mo talaga. Sinabi ni Kenneth sa kanyang tunay na puso, naglakas loob pa siyang habulin si Megan Lee, hindi pa banggitin si Jenny Leo na 100 beses na mas masahol kaysa kay Megan. Kenneth, nalaman kong hindi ka tapat, tulad ng mga taong maliliwanag na iyon, puno ka ng mga paksa tungkol sa mga alok ng mga beauties. Namumula ang mukha ni Jenny. Hoy, binalatan kita ng mansanas, huwag kang magpasalamat, maganda ang mood ng babaeng ito ngayon. Bago makapagsalita si Kenneth, iniabot ni Jenny ang mansana sa kanyang kamay kay Kenneth. Orihinal na gustong magbitiw ni Kenneth, ngunit mukhang walang balak na sumuko si Jenny, kaya kinuha niya ito. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Kevin Lin sa malayo, nakita ang kanyang mga mata na kumikinang, ang kanyang paraan ay parang nakaupo sa mga peanut karayom, at natakot ako na gusto niyang mamatay si Kenneth. Alam ng lahat na si Kevin ay may gusto kay Jenny, ngunit si Jenny ay hindi lang nilalamig sa kanya, at ngayon ay hindi niya alam kung saan lumabas ang isang maliit na puting mukha, at ang kaluluwa ni Jenny ay halos maalis. Mr. Lin, bakit hindi ko hilingin sa ilang kapatid na turuan siya? Oo, Kevin, hindi natin siya maililipat dito. Hindi yung isda sa chopping board sa labas, hayaan mo siyang may pumatay. Ilang kabataan ang nagpakita ng atensyong ito pabalik-balik ni Kevin Lin, karamihan sa kanila ay gustong gawing maganda si Kenneth. Sa panahong iyon, ang tawa ni Jenny ay umabot sa tenga ni Kevin, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Kenneth, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Hindi nagtagal natapos ang isang party, at umalis na ang mga bisita. Sa huli, tanging si Kenneth at ang pamilyang Leo ang naiwan. Gusto talaga ni Tio Jeff na pantayan si Kenneth. Mga kabataan, syempre, kailangan niyang piliin ang gusto ng kanyang anak, ang gusto niya. Malinaw na si Kenneth ang taong iyon, nagustuhan din niya ito, at tinulungan siya ng malaki, at isa pa rin siyang promising na binata at bilyonaryo. Kasabay nito, nalaman din niyang mukhang maayos ang pakikitungo ng kanyang anak kay Kenneth. Ang mabuting pagsasamahan na ito ay natural na hindi ang pagkakaibigan ng magkakaibigan, kundi ang damdamin ng dalawang tao. Dad, pinabalik ko si Kenneth sa school, para makapagpahinga ka ng maaga. Tiningnan ni Jenny ang lagay ng panahon sa labas at sinabi sa kanyang ama. Nang marinig na aalis ang kanyang anak na babae kasama si Kenneth, syempre natuwa si Tio Jeff. Kung tutuusin, personal na silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa, at maaaring may kaunting pag-unlad. Sa pag-iisip sa kanyang puso, ngumiti din si Mr. Jeff Leo kay Kenneth, at bumulong ng isang paalala habang ang kanyang anak na babae ay hindi pinapansin. Ang mga kabataan ay may maraming mga paksa sa karaniwan, maaari kang makipag-usap ng higit pa sa kalsada. Natarante si Kenneth nang marinig niya ito, at iniisip na nabunot na si Jenny. Hindi nagtagal, nag-drive na ako pabalik ng school. Salamat sa pagpunta mo Kenneth, at salamat sa pagtulong mo sa aking ama. Si Jenny ay talagang nagpapasalamat. Kabanata 8. Wala lang, it's just a matter of convenience. Ngumisi si Kenneth, ngunit si Jenny ay lihim na natigilan.
Ang napakalaking halaga ng pera ay isang simpleng gawain, at tinatayang si Kenneth lamang ang nagsabi nito. Nang paalisin si Jenny, bumalik si Kenneth sa dormitoryo. Bitek. Marahan niyang itinulak ang pinto, at madilim ang loob. Tila tulog na ang lahat. Upang hindi maistorbo ang pahinga ng kanyang kasama sa silid, pasimpleng naglakad si Kenneth patungo sa kanyang kama at bumulong, "Oh, bakit ang aga ninyong natutulog ngayon?" Hinawakan lang nito ang kama. Bigla. Sa isang pop, hindi ko alam kung sino ang nagbukas ng ilaw. Okay, Kenneth. Hindi ko inaasahan na babalik ka ng ganoon kaga, bakit ang nephrite jade ay mainit at mabango? Sa malaswang ngiti sa kanyang mukha, hindi alam ni Tyler Son kung anong larawan ang pinupuno niya sa kanyang isipan. Ang sarap samahan ng Diyosa, yan ang Diyosa sa puso ng lahat ng lalaking kababayan sa school. Tinatawanan din ni Weldon Jiang, tinatayang bukas, magiging isang malaking pulang tao ka, alam mo ba na talagang pinapasok ni Miss Jenny Leo ang isang tao sa gate ng paaralan ngayon? Ano ang ibig sabihin ng sumakay sa kotse? Si Weldon ay nagkunwaring kainahinala, nabitin ng gana ni Kenneth Wu. Nang si Kenneth ay inaantok na, siya ay naging matino, at medyo nalilito pa rin siyang nagtanong, ano ba, hindi ba't kakain lang? Ano? Kakain ka lang. Biglang nagpakita si Tyler ng nagulat na ekspresyon, wala ka na bang ibang ginawa? Okay, ganun ba akong klaseng tao? Kinawian ni Kenneth ang kanyang kamay, iniunat ang kanyang kamay upang gumawa ng haha, at pagkatapos ay humiga sa kama, kinuha ang kanyang mobile phone, at sumigaw, huwag kang mag-alala tungkol dito, halika at buksan ang dilim ng hindi natutulog. Ang aking dakilang espada ay gutom at uhaw na. Hanggang 1:00 ng umaga, hindi pa rin inaantok si Kenneth, ngunit humihilik na ang kanyang kasama sa kwarto, at gusto ni Kenneth na magbato ng unan. Pero sa pag-iisip, nagpigil pa rin ako. Nang hindi inaantok, iniswipe lang ni Menet ang kanyang telepono para eyebrows ang page, at biglang nakakita ng live broadcast platform. Pamilyar siya sa platform na ito at madalas siyang manood ng mga live na broadcast dito. Naalala pa niya na may anchor na hindi nagpakita ng mukha, hindi alam kung bakit. I-click upang makapasok sa page ng live broadcast platform. Hanapin ang Masked Girl, at tingnan ang isang silid, pumasok at tingnan, nagsasagawa pa rin siya ng live na broadcast. Napanood na ng babaeng ito ang kanyang live na broadcast dati, at kailangan niyang sabihin na napakaganda ng boses nito, at nakadarama siya ng kapayapaan ng isip sa tuwing pinakikinggan niya ito. Gayunpaman, kahit na ang boses ng nakamaskara na batang babae ay napakakaaya-aya at nakakapreskong, ang kanyang live studio ay desyerto din. Iilan lang ang nakikinig sa ganoong nakakaganyak na boses, at mayroon pa ring mga taong nagpapaitim sa kanya. Anong klaseng kanta, ang pangit, hindi mo alam kung paano nakaligtas ang isang maliit na anchor na tulad mo. Kuya sa taas, mag-iingat ka sa pagsasalita. Napakaganda ng kanta ng babaeng nakamaskara natin. Tama, sino siya? Hi Z. Biglang pinirito ang live broadcast room, ang itim na tao ay patuloy na naging itim, at lahat ng iba ay tumutulong. Nang malapit ng maging isang vegetable market ang live broadcast room, sa wakas ay nagsalita ang host na nakamaskara. Ilang beses siyang umubo, saka bumantong hininga, at sinabing, kung gusto mong makinig sa aking pagkanta, makinig ka ng tahimik. Kung ayaw mong makinig, umalis ka. Nang matapos magsalita ang babae, hindi niya pinansin ang mga tao. Nakita ni Kenneth ang babaeng nasa harapan niya na may ngiti sa lobby. Sa isang kapritsyo, bigla niyang gustong tingnan ang mukha ng babae. Kaya ipinatong ni Kenneth ang kanyang mga kamay sa keyboard, nag-isip tungkol dito, at nagsimulang mag-type sa keyboard. Babae na nakamaskara, gusto mo ba ng apoy? Pagkatapos mag-type ng linya, pinindot ni Kenneth ang enter key para ipadala ang mensahe. Maya-maya, nag-reply ng message ang babaeng nakamaskara. Hindi ako marunong magalit. Gusto ko lang kumanta ng tahimik dito para marinig mo ang sarili mong pagkanta. Ngunit sa susunod na segundo, shoo! Sinaktan ka ng mga baliw na mortal ng 10 spaceship. Isang serye ng mga paalala ang tumunog sa live broadcast room.
Tinapik ni Kenneth ang keyboard gamit ang kanyang 10 daliri gamit ang 2 kamay, at kumaluskos ang keyboard. Narinig ng mga tao sa live broadcast room ang prompt ng system, at pinirito nila ang kawali. Lumabas lahat ng diver. Wow, local tyrant? Sino to? May 10 spaceship. Ang isang sasakyang pangalan gaang ay 10,000 RMB, 10 ay hindi 100,000. Sa taas, tignan mo mukha kang pagong, baka kumakain ka pa ng buns. May nagsipilyo ng mga regalo sa live broadcast room, at ito ay 100,000 pa rin, ang bilang ay hindi maliit, at naalarma rin ang undercover na pagsisid sa live broadcast room. Ang taong ito ay mula sa isa pang live broadcast room, dahil ang babae sa live broadcast room na ito ay napaka-misteryoso, at ang pagkanta ay napakahusay din, ay nananatili sa live broadcast room na ito, partikular na itim ang kanyang mga tagahanga. Nang may makita siyang nagsusulat ng mga regalo sa live broadcast, bumalik siya kaagad sa kanyang live broadcast room para mag-report. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang anchor ay mainit o hindi ay depende sa kung mayroong isang lokal na malupit. Sa ngayon, isang lokal na tyrant ang pumupunta sa live broadcast room ng nakamaskara na babae. Malaking bagay iyon, dahil nangangahulugan ito na maaari siyang madala sa apoy. Ding! Ang Supreme Tugo ang mamumuno sa live broadcast room. Ding! Live broadcast room ang remote alien generals. Mayroong ilang daang tao lamang sa live broadcast room. Biglang nabaliw ang 2 lokal na maniniil, na direktang nanguna sa broadcast room. Nagsimulang magpadala ng mensahe ang lahat. 2 local tyrant ang nandito, welcome. Welcome sa malalaking local tyrants. Aalis na ako, may mga papasok na malalaking lalaki. Gusto kong hawakan ang hita ng lokal na malupit. Kulang pa ba ang mga local tyrants ng pendants? Ang live broadcast room ay biglang naging masigla, at ang mga boses ay puno. Napatulala din ang babaeng nakamaskara, bakit biglang may dumating na 3 local tyrant, at 100,000 ang mga kamay. Ito ay hindi maliit na halaga para sa kanya. Kaninong live room ito? Ang lokal na malupit na, distant alien, ay nagsalita. I don't know. I heard na may bumibili ng regalo, halika at tingnan mo. Nagsalita din si Supreme Ergo Uzi. Ang 2 lokal na tirano ay tila magkakilala at nagsimulang mag-usap. Ding! Nagpadala ng 10 spaceship ang baliw na mortal sa babaeng nakamaskara. Siyempre, si Kenneth ang gumamit ng spacecraft. Hindi lang niya gustong tulungan ang live broadcast girl, gusto rin niyang galugarin ang tubig sa live broadcast platform para bigyang daan ang kanyang susunod na puhunan. Nang makita ang mga lokal na maniniil sa live broadcast room, nagbigay si Kenneth Wu ng ilan pang mga regalo, at pagkatapos ay nagsabi, I'm a guest. Since I'm here, please quietly listen to the masked singing. Nang marinig ang mga salita ni Kenneth, kinuha din ng maskara ang mikropono, nag-click sa isang kanta na pinakapamilyar niya, at kumanta. Napakaganda pa rin ng pagkanta kaya nalasing si Kenneth. Tila narinig ng lokal na tyrant ang magandang pagkanta ng nakamaskara na batang babae, at agad na gustong makita ang kanyang hitsura. Nang makitang bahagyang nakaangat ang mga sulok ng bibig ni Kenneth, ang gusto niya ay ang epektong ito, at pagkatapos ay nag-type siya ng linya ng mga salita upang ilabas ang ritmo. Hindi imposible kung gusto mong makita ang itsura niya. Pwede mong hilingin sa babaeng nakamaskara na tanggalin ang kanyang saplot basta makita kung kaninong regalo ang nabrush. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, sa live broadcast room, sa isang kawali. Biruin mo, 2 taon na silang nakikinig ng mga kanta dito, at hindi pa nila nakikita ang mukha ng babaeng nakamaskara, sa pagkakataong ito ay gusto na nilang magkatotoo. Ang lokal na malupit, napakadaling sumang-ayon. Agad na nagsimulang magbasa ng mga regalo si Kenneth nang hindi nagsasalita. Sa screen, ang lahat ng mga spaceship ay lumutang, sunod-sunod, nang hindi nalalaman na 12-dosenang sa kanila ang lumipad, at ang mga taong nanunood ng live na broadcast ay natigilan. Pupunta ako, hindi kumukurap ang lokal na maniniil kapag sinisipilyo niya ang kanyang regalo. Ito ay kahanga-hanga. Ito ay hindi ka panipaniwala, sa tingin ko ang anchor na ito ay magiging mainit. Ang sinabi ko sa itaas ay may katuturan. Kung hindi ko ito papaalisin, buhayin ko ito.
Halos lahat ng tagahanga sa live broadcast room ay mga brain-dead na tagahanga at tapat na tagahanga. Masaya sila na magiging hot ang babaeng nakamaskara. Kinailangan ng 2.5 milyon upang masipilyo ito bago ito tumigil. Hindi alam ni Kenneth kung gaano siya nagsipilyo, gayunpaman, kailangan lang niyang malaman na siya ay nasa unahan. Tila alam ng lokal na malupit ang katakutin ni Kenneth at tahimik na umalis sa live broadcast room. Biglang nagsimulang magsalita ang mga tao sa live broadcast room, at nag-swipe sila sa screen, 666. Para sa kanila, ang mga baliw na mortal ay direktang naging tagapag-alaga ng mga batang babae na nakamaskara. After a wave of operations, naging celebrity siya. Hindi magtatagal ang balitang ito upang hayaan ang ibang mga tao na pumunta upang manood ng live broadcast room, at sa lalong madaling panahon ang live broadcast room na ito ay magiging isang malaking sunog dahil mayroong 4 na milyong regalo. Salamat Kuya Mortal, wala akong masabi, pero hindi ako nangako na ipapakita ko sayo ang itsura ko, kaya pasensya na. Ang babaeng nakamaskara ay tila walang magawa. Napakaraming ginawa ng kabilang partido para sa kanyang sarili, ngunit hindi niya maipakita sa kanya kung ano ang hitsura niya. Ito ay higit pa o mas hindi makatwiran. Maaari lang akong mag-click sa isang kanta para makabawi. Ayos lang, maliit lang ang pera. Tumingin si Kenneth sa screen at sobrang nasiyahan sa kanyang pagganap. Mukhang problemado ang pera. Kung papalitan ko ito, tatawag ako sa 668 tulad ng mga taong kumakain ng melon. Hindi makatwira na sabihin na ang pera ay nakakapagpagiling ng mga multo. Hindi alam kung kailan nangyari ang antok, tiningnan ni Kenneth ang oras at 4:00 na ng umaga, at malapit ng magbukang liwayway. Ngumuso pa ang dormitoryo. Bibili daw ng bahay. Sinabi ni Kenneth sa mahinang boses, lumabo ang kanyang mga mata, at unti-unting dumating ang antok, at siya ay inaantok, at nakatulog. Kabanata 9. Kinaumagahan, natulog ng huli si Kenneth Wu at nagising ng huli. Pagkatayo niya, siya lang mag-isa sa kwarto. Halos makatulog ang klase sa umaga. Sa hapon, tumingin si Kenneth sa labas ng paaralan at nagsimulang maglakad patungo sa sales center kung saan niya ito natanggap. Kung gusto mong bumili ng bahay, kailangan mong piliin ang pinakamagandang lokasyon. Kung tungkol sa presyo, kailangan mong piliin ang pinakamahal. Taxi. Huminto si Kenneth ng taxi at nagsabi, "Guro, pumunta sa lugar ng Haitian Villa." Matapos marinig ang mga salita ni Kenneth, hindi maiwasan ng taxi master na tumingin sa kanya. "Kuya, dito ako nakatira. Nabalitaan ko na hindi ito isang lugar na kayang-kaya ng mga ordinaryong tao. Masasabing 1 pulgada ng lupa at 1 pulgadang ginto. Mahal at nakakatakot. Ang wink ay lumalaki sa $1, huwag mawalan ng pagkakataon bumili sa binyan." Ang master ay isang lokal na nagmamaneho ng taxi para maghanap buhay at kumita ng husto. Nang makita ang katamtamang damit ni Kenneth, nagtanong siya. Hindi rin malabo si Kenneth, at sinabing casual, "Pumunta ako para bumili ng bahay. Nabalitaan ko na maganda ang lokasyon at maganda ang presyo." Haha. Hindi na nagsalita ang taxi master, at pumunta sa Haitian para bumili ng bahay. Hindi talaga kaya ng karamihan, lalo pa ang binata sa sasakyan. Mabilis na dumating ang kotse sa Haitian Sales Center, at binigyan ni Kenneth ang master ng 100. "Sa iyo na ang sukli." Pagkatapos ay naglakad patungo sa Haitian Sales Center. Napakaganda ng sales center, masasabing napakaganda, masasabing luho ng bawat pulgada ng lupa. Pagpasok sa sales center, walang sumalubong sa kanya. "Kalimutan mo na yan, mag-isa akong mag-iikot." Tumingin si Kenneth dito at doon. Sa wakas, nakita siya ng tindero. Gayunpaman, hindi nag-abala ang tindero na kausapin si Kenneth. Nang makitang napakasama ng damit ni Kenneth, para siyang masugid na binata na gustong magyabang tungkol sa pagbili ng bahay sa dagat. Sa balak na pumanaw, ang tindero ay lumapit kay Kenneth. Nakatayo sa harap ng sand table, nakakita si Kenneth ng napakagandang Seaview Villa. Ilang beses niya itong pinanood ng pabalik-balik, tanging ang Seaview Room lang ang nakita niya. Pagkatapos maglakad ng mahabang bilog, pumunta ako sa 3 suite.
Lahat sila ay mga bahay na nakaharap sa ilog, na medyo maganda, at sila ay napakaaraw, nakaupo sa hilaga na nakaharap sa timog. Ikaw ay isang tindera, Alice Leo. Tiningnan ni Kenneth ang identity card at mahinang sinabi. Siya ay hindi pala kaibigan sa Alice Leo na ito, ang taong ito ay malinaw na ipinadala upang paalisan siya. Pero pumunta talaga ako para bumili ng bahay, kaya parang big deal si Alice. Hindi ko pinansin ang mapait na melon na ekspresyon ng tindera. Gusto kong makakita ng sea view room. Ipapakita sa akin ang pinakamagandang sea view room mo. Hindi malakas ang boses ni Kenneth, ngunit sa malaking bulwagan, marami pa ring tao ang nakarinig nito. Biglang lumingon ang mga tao sa bulwagan at tumingin kay Kenneth. Nang makita ang isang batang si Kenneth, hindi nila napigil ang umiling isa-isa ang kanilang mga ulo. Isa pang tao na namamaga ang mukha at matabang lalaki. Maaaring hindi magandang bagay na magkaroon ng matayog na ideal, ngunit kailangan mong malaman na sa Haitian, milyon-milyon ang isang sea view room. Ilang milyon, hindi ito pag-aaksaya ng tubig, at ito pa rin ang pinakamasamang listahan. Kung gusto mong pumili ng pinakamahusay, ang presyo ay tataas. Hindi na ito isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Anong tawag mo kay sir? Napatingin si Alice kay Kenneth nang may sarkastikong sinabi, at walang kwentang sinabi. Ang apelyido mo ay Wu. Hindi pinansin ni Kenneth si Alice Leo at sinabi sa sarili, maaari mo bang ipakita sa akin ang bahay? Paumanhin Mr. Wu, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Tutulungan kitang maghanap ng taong pamilyar sa pamamaraan upang makita ito. Sabi ni Alice, hinawakan ang kanyang noo, pagkatapos ay sumenya sa sales desk, at tumakbo ang isang batang bagong dating. Nang makita ni Alice Leo ang bagong dating na sabik, agad niya itong pinaalis. May isang mahirap na lalaki ang dumating upang tingnan ang bahay. Kung siya ay makakabili ng bahay, isulat ang aking pangalan sa likod. Ungol ni Alice Leo. Mr. Wu, right. Ihahatid na kita sa bahay. My name is Mary Lee. You can ask me if you don't understand. Sabi ni Mary Lee, at pagkatapos ay inakay si Kenneth patungo sa sea view room. Umalis ang dalawa sa sales center, sa likod ng Haitian Villa area. Sa ilalim ng mga tagubili ni Kenneth, tumingin silang dalawa sa tatlong suite, lahat ay nagustuhan ni Kenneth. Isa sa mga kwartong may tanawin ng dagat ang pinakamagandang naisip ni Kenneth. Kasabay nito ay nagustuhan din ni Kenneth ang isa sa mga villa na nakaharap sa ilog. Ang villa na ito ay nag-iisa, walang mga katabing villa sa paligid, ito ay ganap na tahimik. Ito rin ang paboritong punto ni Kenneth, tahimik. Nakipag-chat siya sa salesman na si Mary Lee nang napakaspekulatibo, at nang bumisita siya sa bahay, nagsimula siyang magbenta ng sales center. Mr. Wu is satisfied. Nakikita ko naman na sobrang satisfied ka sa room 103 sa area A. Nagpakita si Mary ng isang profesional na ngiti na may banayad at magandang boses. Well, gusto ko rin yung set na yon, buti na lang pumunta na lang para magbayad ng kwarto. Agad na sabi ni Kenneth. Nagulat ito kay Mary. Ang presyo ng bahay ay hindi mababa, at ang Mr. Wu sa harap niya ay hindi mukhang isang mayamang tao. Ito ay hindi lamang para sa kanya upang maglaro. Dumating siya sa negosyong ito at naunawaan ang katotohanan. Nang bumalik ang dalawa sa sentro ng pagbebenta, ang kanilang mga kasamahan ay napaka-curious, at lahat sila ay nagtanong tungkol sa suite na gusto ni Kenneth Wu. Nang marinig nila na room 103 iyon sa area A, lahat ay nagpakita ng mapanuksong tingin. Ang isang dukha na gustong bumili ng villa na nagkakahalaga ng 10-10 milyon ay isang panaginip lamang. Mamaya, tingnan natin kung anong pera ang inilabas niya para bilhin ito. Hindi magiging Mingbi. Ang lahat ay naghihintay na panoorin ang magandang palabas, pinapanood si Kenneth na gumagawa ng katangahan. Kabanata 10. Si Mary Lee ay palaging masigasig, na nagpapakita ng mga profesional na katangian na dapat taglayin ng isang tindero. Hindi niya alam kung may pera si Kenneth para bilhin ang marangyang bahay na ito, at hindi siya sigurado kung gusto ng kabilang partido na siya ay maglaro. Pero ganito ang pakikitungo niya sa bawat customer, kahit hindi bumili ang kabilang partido, napakatyaga pa rin niya.
Sa gilid, lumakad si Mary para tumayo sa harap ni Kenneth at Nishan, isinasaalang-alang mo ba talagang bilhin itong Riverview House? Siyempre. Masiglang tumango si Kenneth, nang hindi nagbibiro. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Alam ko. Tapos nakasangla ka. O yung buong halaga. Humalukip-kip si Alice Leo na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Buong halaga. Puff! Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Alice Leo na mapangiti. Maaaring kargado ang utak ng lalaking nakaseda sa aking harapan, at nakasuot siya ng isang stall sa kalye sa halagang 12 dosenang dolyar, at tumakbo rin siya dito upang bumili ng bahay na may buong pera. Sa kanyang ngiti, ang mga tindera sa likod ay hindi napigil ang tumawa ng palihim. Matapos tumawa ng mahabang panahon, si Alice Leo ay nagpanggap na magalang at iniunat ang kanyang kanang kamay, halika, pakibayaran ang mga formalidad. Pagkatapos ay tumabi siya at tumayo kasama ang ilan pang tindero na naghihintay ng magandang palabas, ngunit gusto niyang makita kung paano natapos ang guilty na batang ito ngayon. Ay swipe ko ang card. 5 araw pagkatapos niyang kunin ang bank card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Mary Lee, salamat sa pagdaan ko sa mga formalidad. Sige. Kinuha ni Mary ang bank card gamit ang 2 kamay. Sa oras na ito, labis din siyang nag-aalala, iniisip kung may pera sa card. Ilabas ang POS machine at ilagay ang halagang 10 milyon, ilagay ang bank card dito. Inilipat ni Alice Leo at ng mga tindero ang kanilang mga ulo, at hindi na sila makapaghintay na makita ang mga biro. Pagkatapos maswipe ang card, mag-beep ang POS machine upang ipahiwatig na matagumpay na naswipe ang card, at pagkatapos ay ipiprint ng POS machine ang resibo ng transaksyon. Nang makitang matagumpay na naswipe ang card, natulala si Alice Leo at ang mga tindero. Hindi nila inaasahan na talagang mag-swipe ng 10 milyon na cash mula sa card. Nagtawanan ang mga tindero, tinitigan si Kenneth na parang mga halimaw, ang kanilang mga ekspresyon ay labis na pinalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang kaharap niya ay hindi isang mahirap, kundi isang mayaman na may maraming pera. Napakayaman na makabili ng ganitong uri ng Jiangjing Mansion na may kabuoang halaga na 10 milyong yuan, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa higit sa 100 milyong yuan. Laking gulat din ni Mary Lee. Hindi niya inaasahan na ganoon kayaman si Kenneth. Bukod sa sorpresa, may mga sorpresa pa. Isa siyang intern salesperson. Hindi pa siya nakatanggap ng malaking order noon, at ito ang unang pagkakataon na nalantad siya sa ganoong kalaking order na 10 milyong yuan. Ang order na ito ay binayaran ng ilang buwan. Mr. Wu, matagumpay na naswipe ang card. Ito ang bank card mo. Matapos ay swipe ang card, ibinalik ni Alice Lee ang bank card kay Kenneth gamit ang 2 kamay, bahagyang nanginginig ang kanyang mga braso na nasa sabik. Well. Itinabi ni Kenneth ang bank card at ngumiti at sinabing, pumunta ka at tulungan mo ako sa mga pamamaraan, mas maaga mas mabuti. Sa totoo lang, maganda ang impresyon niya sa babaeng nasa harapan niya, hindi kasing lakas ng ibang tindera. Hayaang kumita ng komisyon ang batang babae ni Mary Lee, komportable rin siya. Sige, dadaan ako sa procedures para sayo. Hindi maisara ni Mary ang kanyang masayang bibig, hawak ang maliit na tiket at abala sa pananabik. Ang ibang mga tindero ay sobrang inggit kay Mary at madaling kumuha ng napakalaking order. Lalo na si Alice Leo, itinulak niya ang malaking bagay na ito kay Mary, at nakaramdam ng panghihinayang at pagkabalisa matapos itong isipin. Dahil alam niyang napakayaman ni Mr. Wu, tiyak na ipapakita niya ang kanyang malalaking mapuputing ngipin at tatanggapin ito, paano siya mangangahas na manligaw. Pagkatapos ng bahagyang pagkataranta, maraming tindero ang nagtipon-tipon, binago ang kanilang dating mga ugali, at lahat ay nambobola kay Kenneth. Ngayon alam ko na si Mr. Wu ay isang mayaman at manloloko na gangster, kahit na humiram ako sa kanila ng 120 lakas ng loob, hindi ako nang ahas na masaktan siya. Hapon na nang matapos ang mga formalidad. Matapos ang masigasig na pagpapaalis ng mga tindero, umalis si Kenneth sa departamento ng pagbebenta dala ang sertipiko ng mga karapatan sa ari-arian. Mula ngayon, isa na rin siyang may bahay.
Matapos mabili ang bahay, tumawag siya para ayusin si Secretary Long na bumili ng mga kasangkapan. Si Yasmin Long ay nararapat na maging sekretarya na pinili ng matanda, siya ay prangka at maayos, at siya ay nag-aayos ng kanyang bagong bahay sa araw na iyon. Lumipat si Kenneth sa kanyang bagong tahanan magdamag, tinitingnan ang silid ng nooda, na naglalaman ng lahat ng mga bagong kasangkapan, at ang magandang sekretarya na may magandang ugali at kagandahan sa kanyang harapan, na nakakaramdam ng sobrang komportable. Pagkatapos tumingin-tingin sa bawat silid, sa wakas ay nanatili si Kenneth sa pag-aaral. Nang makita niya ang bookshelf na puno ng mga librong pang-ekonomiya, hindi niya napigil ang sumimangot at magtanong, bakit nasa pag-aaral ang mga aklat na ito? Ito ang utos ng matanda. Pagkatapos ng lahat, young master, ikaw ang mamamahala sa daan-daang bilyong asset sa hinaharap, at kailangan mo ng propesyonal na kaalaman at industriya sa pamamahala. Paliwanag ni Yasmin Long na may blankong mukha. Pero, sabi rin ng matanda, hayaan mo akong pangasiwaan ang iyong pag-aaral araw-araw mula ngayon. Hindi na kailangan. Napakamot ng ulo si Kenneth at tumingin kay Yasmin Long na masakit ang ulo. Ang isang magandang babaeng tulad mo ay nananatili dito. Wala akong pusong matuto. Dapat lumabas ka at dahan-dahan akong matututo. Well. Napangiti si Yasmin ng hindi maganda, tumalikod at naglakad palabas. Napabuntong hininga si Kenneth, umupo sa upuan, tila hindi kasing dali nang inaakala niya na gusto niyang magmana ng daan-daang bilyong ari-arian. Hindi nagtagal ay natuwa siya at sinimulang basahin ng seryoso ang mga librong iyon. Takot siyang maging mahirap noon, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para pagyamanin ang sarili at palakasin ang sarili, at huwag nang pababayaan ang kanyang lolo. Matapos magbasa ng libro, naisip niyang muli ang babaeng anchor na tinawag na babaeng nakamaskara. Ang platform kung saan matatagpuan ang babaeng anchor ay tinatawag na Seafood TV. Napakaliit ng platform at kakaunti ang mga kilalang anchor, ngunit kumpleto ang kanilang interface at iba't ibang serbisyo. Nakakuha ako ng kaunting liwanag mula sa pagbabasa ng libro ngayon. Kung maaari kang gumastos ng maliit na halaga ng pera upang mamuhunan sa tulad ng isang live na platform ng broadcast, maaari kang makakuha ng mayaman na pagbabalik ng pamumuhunan. Sa pag-iisip tungkol sa Seafood TV, hindi nakatulog si Kenneth Wu hanggang gabi. Nang bumangon ako para sa paaralan kinabukasan, nakasalubong ko sina Eric Zhao at Megan sa pintuan ng silid-aralan. Matapos makaranas ng kalupitan si Eric Zhao kahapon, may ilang mga pasa sa kanyang mukha. Nang makita niya, lumiit ang kanyang leeg at puno ng takot ang kanyang mga mata. Umiwas din si Megan sa gulat. Pareho silang kinilabutan sa 4 na bodyguards kahapon, at mayroon pa ring matagal na takot. Walang masyadong sinabi si Kenneth. Sinulyapan niya ang dalawa at pumasok na sa classroom. Ako. Ang mga sulok ng bibig ni Megan Lee ay nanginginig ng ilang beses, pinagmamasdan ng likod ni Kenneth na papalayo, ngunit sa wakas ay hindi niya nasabi ang gusto niyang sabihin. Ngayon naiintindihan ko na si Kenneth, na hinahabol niya ngayon para dilaan ng aso, ay nawala na niyang tuluyan. Ngayon ay parang medyo matayog na si Kenneth, at hindi na niya ito kayang bayaran. Pagkapasok ni Kenneth sa silid-aralan, nagsimulang mag-usap ang mga kaklase, at lahat ay nag-uusap tungkol sa relasyon nila ni Miss Jenny Liu. Ang pagkakita kay Kenneth sa kotse ni Miss Liu, ang bulaklak ng paaralan, ay ikinainggit ng lahat. Nang pinag-uusapan ito ng lahat, biglang lumitaw si Teacher Kyla, at lahat ng mga estudyanteng natakot ay tumikom ng kanilang mga bibig at hindi nang ahas na magsalita. Miss Kyla mo? Ito ang pinaka-brutal na guro sa buong departamento, palihim na ginawang demonyo ng mga estudyante. Sa kanyang klase, walang nang-ahas na hindi makinig ng mabuti. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.